Samantala, unahin po natin si Secretary Butch Abad para naman po sa panig ng gobyerno. Makakausap natin siya. Magandang gabi, Secretary Abad. Magandang gabi, Jessica. Pasensya na kayo. Dapat after kayo ni Senator Arroyo pero nawala ho yung signal namin from Makati. So, kayo muna ang isasalang po namin if you don't mind. Okay lang. Opo. Nung kausap ko kayo dito sa ating programa about yung privilege speech ni Senator Jinggoy Estrada, and I asked you kung totoo bang namigay ang DBM ng 50 million per senator after ma-impeach ni Chief Justice Corona. You didn't answer the question directly, pero sabi nyo hindi totoong sinuhulan o walang ganung nangyari ang mga senador o mga kongresista na bumoto laban kay Corona. And then the following day, biglang may statement po ang DBM, kayo po mismo, na meron palang DAP, yung Disbursement Acceleration Program. And by the term alone, why did that come about? May problema ho ba ang disbursement? Were the disbursements previous to the DAP not fast enough? Well, kung matatandaan mo, Jessica, noong 2011, dahil nga sa nakita namin maraming anomalya at irregularidad sa paggamit ng pera noong nakaraang administrasyon, medyo bumagal yung paggastos ng pera para matiyak natin na lahat yung loopholes na yan, tsaka mga leakages, ay maisara natin. Kaya sa panahong yon, napuna tayo na underspending tayo at yung ating GDP bumaba ng 3.6%. Pero pagkatapos ho natin maisaayos ho yan, hindi naman perfecto, pero sa kalakihan, naayos natin, kinailangan nating pabilisin ang paggastos ng pondo sa mga prioridad ng ating administrasyon. Kaya po natin nasimulan yung Disbursement Acceleration Program. At makikita naman natin sa paglago ng ekonomiya nung matapos tayong lumago ng 3.6, noong 2012 lumago tayo ng 6.8% at ngayon taon, first quarter, 7.5%. So napakabisa po nung ginawa nating fiscal management. Okay, pero to a lot of people, no, even some senators and some congressmen, kahit yung mga nabigyan ng 10 million ng mga congressmen, it's news to them na meron palang DAP, Disbursement Acceleration Program. May mga nagsasabi rin ho na parang invento nyo ito o palusot. Ano ho maisasagot nyo doon? Alam mo, Jessica, i-google mo yung DAP. At simula noong 2011, naglalabas kami ng press releases nito at pinapaliwanag namin kung bakit tayo gumawa ng DAP at ano yung mga mahalagang programa na pinopondohan ito. Ginawa rin natin yan sa 2012. So wala ho tayong nililihim dito at tuwi-tuwi na pinapaliwanagan natin ng publiko kung bakit natin ginagawa ito. At makikita naman yan sa laki ng mga iginugugol natin sa social protection, sa CCT, sa basic education, public health, housing at infrastructure. Dahil natututukan natin yung gastos ng gobyerno at dahil dito, lumalago yung ating ekonomiya. Okay, yung tanong ko kanina, you didn't know about this when I asked you here on State of the Nation that night after the speech po ni Senator Jinggoy. And then the following day, biglang may DAP ho pala. Well, hindi rin naman maliwanag yung pahayag ni Senator Estrada. Sa totoo lang, nagsimula siya at sinasabi niya may suhol. Pero matapos ang break at nag-resume yung session ng Senado at diretso siyang tinanong ni former Senate President Enrile kung meron nga bang suhol, sinabi niya wala eh. So nakakalito yung kanyang pahayag nun. Kaya nung matapos tayo mag-usap, pinag-aralan namin kung ano ba yung tinutukoy ni Senator Estrada at doon namin nakita na marahil nanggaling ito doon sa Disbursement Acceleration Program. Okay, yung suhol po kasi before the act, before the fact. Itong DAP nangyari After? 5 to 9 months after. Okay, hindi ho rin kaya ito reward? Kung hindi ho to suhol, reward kasi after. Sa totoo lang, kung doon lang namin naisip yan, noong 2012, maaari mo pang sabihin na Jessica na ganun. Pero isinimulan namin ito 2011. Sa totoo lang, mas malaki pa nga yung 2011 kaysa 2012 kung ang pag-uusapan natin yung DAP. At maaring gawin namin sa 2013 ito, kaya lang sa 2013, napakaliit na nung DAP, nasa 14 billion na lang kasi ang spending natin taon-taon nag-i-improve.
Okay, but given all of these things that happened now, would you acknowledge na mali ho siguro yung timing? Kasi you released it after the impeachment, tuloy there's, all of these speculations. Well, kung ang paniniwala mo, may suhulan. Pero kami, malinis ang aming konsyensya. At ang gusto natin ay maipatupad ng mabilis ang mga programa ng ating gobyerno. Kaya wala ho sa isip namin yon. Kaya nung Oktubre hanggang Pebrero ng susunod na taon, ay ipinapatupad natin itong programang ito at sinusuportahan natin yung proyekto ng mga mambabatas. Kaya ko sinasabi, Jessica, na hindi ito suhol, hindi ito incentive, hindi reward. Kasi sa aming pag-iisip, maayos ang tingin namin dito sa mga proyekto na sinusuportahan ng Disbursement Acceleration Program. Okay. Doon po sa mga nauna ng interviews po ni Senator Joker Arroyo, sinabi rin po niya, and I actually also have on record si Senator Miriam Defensor Santiago right after yung verdict po sa impeachment kay Corona, no? Sinabi ho ni Senator Miriam na she has an impeachable source na makakapag-totoo daw. Pwede daw nga mag-swear pa sa Bible na nagkabayaran after the decision na i-convict si Corona came down. And then si Senator Arroyo naman, dun sa interviews niya the other day, sinabi niya na during the height daw or the middle of the impeachment trial, nag-release daw ng 500 million pesos to 11 senators. Ano pong paliwanag niyo doon, Secretary? Unang-una, Jessica, kailangan linawin natin sa taong bayan na pag sinabi natin may na-release, hindi ho tayo nagbibigay ng pera, ng cash, at hindi ho natin binibigay sa senador. Wala hong ganyan. At kung meron tayong nire-release na special allotment release orders, hindi ho natin sa senador nire-release yun kung hindi sa implementing agencies ng mga proyekto. Ngayon, yung alegasyon ni former Senator Arroyo, alam ho ninyo, ang mga senador, meron silang PDAF taon-taon. Noong 2011, marami ho sa kanila, natanggap nila yung kanilang PDAF maaga pa lang and by tranches, as early as May 2011. At hanggat ho nung early 2012, hanggat Abril ho, yung mga huling tranches nung mga kanilang 2011 PDAF ay nire-release namin. Ibig sabihin nun, itong PDAF releases na ito, sa 2011 pa ginawa at tinapos lang namin nung malapit na yung nung mga bandang Abril. At lahat po ng mga senador, maliban kay Senator Arroyo at kay Senator Lacson, ay nakatanggap ng kanilang PDAF. Noong 2012, yung kanilang PDAF naman ay sinimulan nilang tanggapin towards the latter part of 2012, mga bandang Oktubre na, hanggang karamihan nung susunod na taon. Kaya hindi ho natin pwedeng sabihin na yung mga releases na yon ay nirelease para lang dyan sa impeachment. Kasi maaga pa lang, as early as May 2011, yung PDAF ng mga senador, at lahat sila, wala ho tayong pinili, ay nirelease po natin hanggat makompleto natin noong early 2012. Okay, so yung 47 million na nirelease as requested, sabi ho ng inyong opisina by Senator Arroyo, was that PDAF or was that DAP? It was drawn from the... Kasi hindi ho gumagamit si Senator Arroyo ng kanyang PDAF. At nung meron ho siyang, palagay ko, nagkamali ho siya dahil naisip niya na meron siyang in-insert sa budget na 47 million noong 2012. Bawal na ho sa aming administrasyon yung insertion. Kaya ho nung in-endorse sa amin, kasi nakalagay doon sa sulat niya kay Senator Drilon, if you can endorse this project. So nung in-endorse sa amin ni Senator Drilon, na chairman ho ng Committee on Finance, siyempre, tinignan namin yung proyekto, classroom, tsaka hospitalization, maayos naman yung programa. Pinondohan po natin, pero hindi nung kanyang PDAF kasi ayaw niyang paggamit yon. At ginamit ho natin yung savings collected under the Disbursement Acceleration Program. Nagagalit ho kasi siya dahil kung yung PDAF nga daw niya, hindi niya ginagalaw. What more itong DAP na ang sabi ho niya, this is illegal and this is worse than the... Akala nga namin, Jessica, nagmamagandang loob kami. Kasi humihingi siya ng proyekto 47 million. Saan mo kukunin yon? Hindi ho ba? Kasi nakikita naman namin, maganda yung proyekto. Kaya nagtataka kami, Jessica, bakit naman magagalit si Senator Arroyo? Samantalang binibigyan natin ng pagkakataon, yung mga proyektong yon, maponduhan para makinabang yung
mga kababayan niya sa Bicol. Okay, sabi nyo ho, walang suhulan, walang reward o incentive, walang politikahan na nangyari in connection to the impeachment trial. Kahit may mga senador at may mga kongresista who said that they received money after the impeachment verdict was handed down. Pero ang tanong ho, bakit yung mga bumotong at least sa Senado, no? Yung mga hindi pumabor na i-impeach si Corona, yung mga bumoto na i-acquit siya o mapawalang sala, like Senator Santiago and Senator Bongbong Marcos, and for that matter, si Senator Arroyo, ganyan hindi pala PDAF yung pinanggalingan nung ni-request niyang pera. Bakit sila hindi ho nakatanggap? Well, yung PDAF, lahat ho sila nakatanggap. Wala ho tayong itinangging PDAF 2011, 2012. Yung DAP ho. Bakit wala DAP, silang natanggap na DAP? Ang hindi lang ho nag-apply na makatanggap nung DAP, sabi ko nga, nung 2012, si Senator Arroyo, si Senator Pia Cayetano, si Senator Bongbong Marcos, at si Senator Miriam Santiago. Noong 2013, meron kaming natanggap na request na galing kay Senator Cayetano at kay Senator Arroyo, at wala kami natanggap doon kay Senator Bongbong at kay Senator Miriam Santiago. Yun lang naman yun eh. Hindi naman kami pwede maglabas ng pondo kung wala namang request. Okay. Last question na po, Secretary Abad. Kasi, you know, ang taas po ng expectation ng tao sa mga katulad yung naninilbihan dito po sa administrasyong ito. And all of, because yung mga ipinangako nyong daang matuwid, nababaguhin nyo lahat ng mga kabuktutan at kamalian ng mga nakaraang administrasyon. And yet, people hear about DAP, itong mga pork barrel issue na meron ding mga na-release under this administration at mukhang meron ding napunta sa mga hindi tamang dapat puntahan. So may mga disappointed pong mga kababayan tayo, no, na nagsasabi, nasaan na yung daang matuwid? How can they profess to be fiscally responsible? And yet we hear of all these controversies pagdating sa pondo o ng kaban ng bayan. Ano pong may sasagot nyo doon, Secretary Abad? Well, una-una, Jessica, kung napakinggan mo kanina yung diskurso ng ating Pangulo at pinakita niya dyan kung gaano kalaki ang posibleng nawalang pondo dahil dun sa nakaraang administrasyon. Alam po ninyo, ang pagbabagong malaki ngayon, yung mga iba't ibang klaseng schemes na noon pinanggagalingan ng mga irregularidad. Halimbawa, yung reenactment ng budget. Halimbawa, yung insertion sa budget. Completely na hong natigil natin yan eh. Wala na hong reenactment, wala na hong insertion. Yung nangyari sa Malampayan na ginagamit yung kulatilya para magamit hindi sa hindi sa energy projects. Natigil na ho natin yan eh. At kung ikukumpara natin, yung kalakihan ng perang posibleng nawala at kinuha sa atin nung nakaraan, napakaliit ho nung problemang hinaharap natin ngayon. Hindi ho natin sinasabing perpekto yung ating sistema sa ngayon, pero malaki na ho ng pinagbago after 3 years. In fact, kung merong sigurong matibay na pagbabatayan natin ng paghuhusga, kung gaano nakatulong ang mga ito sa ating bayan, tignan nyo na lang ho yung ating sitwasyon sa ekonomiya ngayon. Tignan nyo ho yung budget natin sa CCT, 4.3 million households, 44 billion pesos sa public health. Next year, 45% ang ilalaki ng ating budget sa Department of Health, sa classroom, sa teachers at sa mga textbooks. By the end of this year, kung magamit ng husto yung pondo, maisasara ho natin yung ating kakulangan sa classroom, sa teacher at sa mga libro. Sa public works, lalaki ho yung ating budget by the end of 2014. Tapos na ho lahat yung main highways at bridges natin. So, ang sinasabi ko, dahil sa maayos na pagtitiyak na hindi ho nasasayang at nalulusta yung ating pera, makikita natin ito sa malaking inilago ng pondo ng iba't ibang social at economic services sa ating gobyerno. At makikita naman yan sa paglago ng ekonomiya at sa ating kredibilidad sa buong mundo. Ngayon, tinitingnan tayo, number 1 sa Asia, sa economic growth, at sinasabi nila, sa harap ng hindi kasiguruduhan ng paglago ng ekonomiya sa rehiyon at sa mundo, ang Pilipinas ay nag-iisa na nakikita nilang uunlad.
Hindi Okay. po ba yun sapat na katibayan para sabihin natin na meron namang ginagawang mabuti ang administrasyon ni President Aquino? Okay, maraming salamat po, Secretary Butch Abad. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat.